100 grams of cold water per kilogram. Or, if you're using an industrial mixer, 500 grams of crushed ice per kilogram can be added. After whipping, it can be stored in the fridge and used for a whole week. With Whippet, the possibilities are endless. It is an instant non-refrigerated whipping cream, a topping for fruit desserts and drinks, can be used for salad dressings, and acts as a stabilizer for cream cheese and butter icing. Because of its stability even at room temperature, Whippet is also known for its superior piping capabilities. It can be used to create an easy fondant in less than 20 minutes. It can also be mixed with fudge to create mousse, or with peanut butter to make a stable peanut butter icing. It can be a substitute for aerated dairy, can be used for flour paste, and to stabilize ice cream. Whippet can also be melted to be used for drip cakes. Whippet is one of our crowd favorites. It is a non-dairy whipping paste. What is that? Seryoso ka. Nakapatuloy ako lang yan. Parang di siya proko yan. Galing, no? Ang galing, no? Daming arte, ah. Ganda naman. Ang bagay ng kulit. Ganda ang bacon cheese. Isa pa. For the extra touch of flavor, we have Flavor-Aid. Unlike other alcohol-based flavorings, Flavor-Aid is a water-based color and flavor. This helps it retain its taste and aroma even after baking. It comes in 5 available flavors: strawberry, ube, mocha, chocolate, and buko. It can be used for a lot of things, such as frostings, cakes, pastries, creams, beverages, ice cream, patanin, mango sabon, chocolate ganache, coffee, tea, and more. Get a taste of Flavor-Aid in this video. For the extra touch of flavor. Alright. Natapos na siya. Okay. Excited na po ba ang lahat? Yes! Hindi naman po inaantok. Magpapakape po ba tayo ngayon?
Ah. Pwede daw, Marifel. Kape daw. Water na lang daw. Alright, so ano pa kami, no? Nagdagdag pa tayo ng isa pang electric fan. Kasi ayaw namin, naiinitan tayo. Dapat happy tayo ngayon. Okay, so for our first recipe, let me introduce first our chef. Okay? Baka magulat po kayo, ha? Maganda-ganda itong babasahin ko. Our chef for today is a registered nutritionist and dietitian, graduated from the University of Santo Tomas, diba? And who is also with extensive work experience from major manufacturing companies such as technical specialist and product development scientist. Wow! Now he is part of Bakersfield as a technical center chef, and he is in his first year na rin sa Acton today, ngayong araw na to. Please help me welcome Chef Clint. Happy afternoon, everyone. Okay naman ang lahat? Yes po. Busog pa ba? Kumain ba ng lunch? Yan, huwag kayong mag-alala, meron tayong free samples for today for every recipe na gagawin natin. Yan. So for my part of this demo, since I'm sharing this demo with Chef Kim, I'll be making beverages muna para medyo malamigan naman tayong lahat. And then I'll also be doing bread, and then Chef Kim will be doing cake and cookies. Yeah. So for our first recipe, okay na tayo sa recipes, everyone? Yes po. May copies na, yan. So first we'll be making yung ube frap with whipped foam. So for this one, mag-mix and match tayo ng different Bakersfield products. Tapos I'll explain yung function ng products as we go along with the actual demo. Okay ba yun? Yes po. Yan. So first part, papakita ko sa inyo kung paano gawin ng whipped foam. So you can look at the whipped foam na section dun sa ating ingredients. So as you can see, ano lang siya, whipped and water na malamig. So equal parts lang siya. So for this one, pwede siyang gawin sa stand mixer, pwede rin siyang i-hand mixer. So I will demo hand mixer para mas accessible din sa ating lahat. Tsaka mas okay dun sa mga starting lang sa kanilang mga business. Sino po dito may mga bakeries or home bakers? Home bakers. Home bakers. Meron po mga cafe owners. Meron tayo. Yan. So ayan, kung gusto niyo pong mag-explore ng mga beverages, you can try these recipes as a panimula, and then pwede nyo laruin yung recipes as you go along din naman with other Bakersfield products. Yan. So for our first portion, balik tayo. Whipped foam lang siya, gagawin natin. So, as you can see, nilagay ko na lang dito yung whipped paste. So, whipped classic lang yung gamit ko dito. So, this is 55 grams. Ang gagawin natin is, i-whip lang natin siya for 2 minutes at medium-high speed. Ayan. So, ang ginagawa natin for this initial part is kinikream lang natin or dinudurog yung pinaka-paste. Since paste form nga kasi si whipped, yung creaming step natin or yung pag-breakdown natin ng paste sa simula is mag-help siya dun sa pag-open up ng ating pinaka-paste. Kasi minsan di ba medyo matigas yung whipped. Especially kung kunyari air condition or malamig yung pinagsustora natin. So first step, very critical siya. Para maging smooth and consistent yung lasa ng ating end product, i-cream natin siya properly. So as you can see, from that paste, dinisperse lang natin siya, or kinalat natin siya dun sa bowl. Para for the next steps, mas madali na lang. So ang gagawin natin later on is, i-hydrate natin siya ng gradual. So mga home bakers natin dyan, kamusta naman si whipped? Okay naman. Wala naman kayong na-encounter na anything. Kamusta yung consistency, stability, yung lasa? Okay na okay. Very stable. Yan. So for this one, it will take some time lang since ina-ensure lang natin na medyo creamed na siya. So yan, para makita lang ng mga audience. Yan. So, kinream natin siya. Medyo naglighten yung color, medyo lumambot din yung texture. Ayan, pakita sa camera. Yeah.
And then for the next part, di ba kanina nag-cream tayo medium high speed? So for the next step, medium na lang. Slower ng konti kasi nag-i-introduce tayo ng tubig. Bakit mas mabagal? Para hindi lumipad yung mga water, pati yung paste. So ang key natin na step dito is gradual introduction ng tubig. Para mas ma-absorb muna ng paste natin yung water, tsaka para ma-avoid natin yung mga buo-buo or yung mga undissolved or unwhipped na particles ng whippet. So yan. Medium speed lang. Tapos ang gagawin natin dito, kalahati muna ng total water. So kahit kunyari gumagamit kayo ng stand mixer or ng hand mixer, dapat yung process nyo medyo similar pa rin. So dudurugin yung whippet, slowly i-hydrate. And then once hydrated, i-whip natin siya para ma-maximize natin yung volume ng actual whippet natin. So medyo bago tong application natin ng whippet kasi di ba usually sa 1 kilo pa gaano karaming tubig nilalagay nyo? 500 grams. 100. 500 kalahati. Saan ginagamit ni ma'am yung 500 grams sa 1 kilo? Sa cake po. Sa cake. Sa cake. Frosting. Frosting. Yan. Kung 50% yun ma'am, no? Tama. Kung 1 kilo, tas 500 na water, 50%. So for this one naman, 1:1. So pantay siyang whippet tsaka tubig. Chef Pete, tama, no? Kasi ang alam nila yung whippet gamit lang sa cake. Itong ginagawa ni Chef Pete ngayon, gagamitin siya for beverages. Tama siya? Yes. Yan. So pwede rin siyang gamitin pang beverage yung ating whippet. Kung whippet user na kayo, kung gumagawa kayo ng cake, ngayon, hindi na masayang whippet nyo. Pwede siyang panggawa ng beverage. Yan. Pakita lang natin ulit sa camera. Yan. So kanina, di ba, nakita mo yung difference. So medyo dumami siya since nag-introduce tayo ng tubig. Pero medyo pa to, kalahati pa lang yung nadadagdag natin tubig. Tapos mag-a-add pa tayo ulit. So critical step din pala for this process, scrape natin siya every now and then para ma-maximize talaga natin yung whippet natin. At saka walang maiwan na undissolved. So if may questions po kayo as we go along the demo, you can raise your hands naman po if ever. Yeah. So for the next step, di ba medium high para i-cream. Tapos medium kanina nag-introduce tayo ng half. Ngayon medium high ulit. Tapos ubusin na natin yung natitirang tubig. So by the way, yung ginamit ni Chef, yung 1:1 method for the whippet. So kung ilang grams yan siya, yung whippet natin? 19. Since ano lang naman siya, single recipe, 55 grams paste, 55 grams water. Okay. Batak lang natin. 19%. So kung kunyari, yung whippet user kayo for cakes, ang difference nito yung texture niya. So kapag kinain mo siya, mas madali siyang matunaw sa bibig since marami nga tayong nilagay na water. Foamy kasi siya, foamy. Foamy. Parang mas light din siya in texture. Na I think mas bagay sa beverage kung kunyari compared to 50%. Oo. Tsaka kunyari, ka naman din, coffee shop owner, I think mas economical siya since half nung actual whipping cream mo, tubig. Oo. So yung cost niya, super baba lang. Tsaka ang kagandahan dito, pwede ka na mag-whip ng malaking batch, tapos pwede mo na siyang gamitin for the whole day. Depende na lang sa tansya mo, kunyari sa flow ng customers mo. Kailan kaya tayo makakaroon ng coffee shop? Meron na kami. Ayan. Pakita ulit natin. Yan. Ang ganda. So, nag-increase na yung volume. Kahit 1:1 siya, hindi siya nalalaglag. So, may stability pa rin yung ating very stable pa rin yung ating wet product kahit 1:1 siya. Kalahati niyang tubig. So, in terms of cost,
super economical. Especially kung kunyari you're making this for your business, di ba? Ilang cups yung magagawa mo with 1 kilo? Di ba? Kung 1 kilo paste, 1 kilo na water, 2 kilos ng ano na yun, na topping. Ilang cups na magagawa mo nun? Siyempre, napansin ko, sobrang puti na yung whippet natin, no? Yung, makikita niyo po yung color, talagang super white na po siya. Yan. So, ito na yung final step. So, medyo hinay-speed ko na siya para ma-maximize pa natin yung volume or maka-incorporate pa tayo ng air dun sa ating actual product. Diba? Since yung pinaka ano rin natin sa Whippet, from my experience din sa technical center na aside from the flavor na hindi ganun ka lakas, very neutral, madali lang din siya i-mix with other flavors. Parang hindi siya nag-overpower with other flavors kapag kunyari kinombine mo siya. Like for example, sa cakes, di ba? Hindi naman puro icing lang yon. Meron kang base, meron kang fillings, meron kang frostings na nilalagay. Si Whippet kasi for me, yung flavor profile niya, sobrang sakto lang na i-mix with other flavors. Kumbaga, hindi siya yung ano, hindi siya na sumasapaw. Yan. Kunti lang, no? Pero ang dami. Ilang, dyan pa nga lang, ilang pa malalagay mo yung salsa. Ang dami siya Ayan. bumabagsak. Since, ano siya, kung makikita nyo, medyo matrabaho siya gawin, no? Pero kasi ang trick naman dito, kung if you're going to use this on beverages, mix ka ng big batches at a time para hugot ka na lang ng hugot. Yan. So ayan na, na-whip na natin siya 1:1, very Parang yung stable ano, pa rin, hindi siya Parang nalalaglag yung sa sa lalagay tubig. sa shade dito. And yung color niya very white. Yan. So ito na yung pinaka magiging topping natin sa ating beverage. So, we can continue on to the next step. So any questions po so far? Questions po? Wala pa. None so far. Very good yung ating audience today. Yes. Yan. So for this one, transfer lang natin siya sa piping bag. Ayan, may tao sa likod. Kaya nga, magkakopy siya sa tayo. Yan. Salamat Yun po. nga, eh. Ating chef namin ay Ano ba ba? pinagpapawisan. Sorry Sa po. ako lang hininga. Pero dyan Sorry, din so ang layo pa. Ayan. Ganun din ang layo. Hindi ang problema sa amin eh. Yeah, so for this one, transfer lang natin siya sa piping bag and then proceed na tayo sa next step of our recipe. Ang interesting po dito kasi dati, akala natin ang whippet, pang cakes lang talaga. Actually, yes. Yes, kasi parang dati, cakes lang siya, ganyan-ganyan. So nagkaroon kami ng innovation. Innovation ba yan, Chef? Or parang tinry natin for beverage? Actually, for this demo, natin siya na-experiment. Okay. So, medyo bago pa lang siya sa sa internal natin na technical team. Okay. So, actually, very good discovery on our part na pwede pala siyang i-maximize na 1:1. Yes. Kasi dati yung nagbebenta kami, sabi hindi naman yan pang coffee. Ngayon pwede ko siyang ibenta na for coffee. Need lang siguro ng steps Yes. for when you use it kasi hindi siya kunyari yung mga coffee shop kasi usually sanay sila sa liquid whipping cream. So baka hindi sila ganun ka-aware sa existence ng mga whipping cream na paste format. So during demos like this, doon natin na-share yung mga bago nating discoveries on how we use the products. Yun. Alright. So proceed na tayo sa next step. Prepare lang natin yung cup natin. So if you look at the recipe, punta tayo dun sa cup preparation na section. Lalagyan lang natin yung cup ng ube sauce. So that's approximately 17.5 grams. So ang gagamitin natin is yung ating Bakersfield ube sauce. Bago po yan. Yes. Ito po yung pinaka-bago nating launch na product sa Bakersfield.
Multi-purpose sauce po siya. So what we use this is for beverage primarily. And then we can also use it as a topping for desserts. Pang drizzle sa mga cakes and pastries natin. And then if you want, pwede rin natin siyang incorporate dun as flavoring and coloring din sa ating pinaka-beverage, which we will do in this recipe. Siyempre kapatid pa yan, di ba? Yes, pero ano pa lang siya eh, soft launch. Soft launch. Pero it's already available for retail. Nasa system na natin. Available na. Yeah, so we have caramel sauce and chocolate sauce. So kung hindi nakapunta po dun sa Wallfex last time, nilaunch po namin yan kasama si Obe sauce. So kung interested po kayo, pwede nyo pong puntahan sila Marifer at saka si Sherry. Ay, saka si Ma'am. Ay, Dito Ma'am. rin siya kay syrup ni Choco. Chef, Yes. syrup versus sauce. So si syrup po kasi natin na existing kasi meron lang tayo chocolate and caramel. In terms of consistency, mas malapot si syrup natin. So, mas malaman siya. Yeah. So in terms of consistency, mas lighter pero enough to cover yung walls ng ating cup. So if you want to sell products or beverages, you can use this as a walling dun sa ating products. Para pag sinabing ube, ube talaga. Yes. Tapos in terms of profile, matitikman nyo naman later din sa ating mga free samples. Ako, nung natikman ko siya, para siyang natural na ube in profile. And then, medyo milky din siya. Milky na sweet na ube. Na hindi artificial yung datingan. Kasi chef, di ba ang base natin dyan is chocolate? For this one, The sauce. yung sauce, yes. Yes. White chocolate. Yeah. So, ito lang yung cup natin for our final product later. Next naman, Ayan. gagawin na natin yung actual frap. Sige po. Yan. First, kailangan natin ng full cream milk or barista milk, whichever yung preference nyo. Hindi ho yung sinasabi namin na Arla po yan, ha? Barista milk, gano'n. Yeah. Oo, Carla. Pero meron ba ibang Ngayon ko lang nalaman, yung barista milk pala, yun yung pang beverages. So, Iba hindi- pala yung milk talaga na pang okay. So, yun yung difference namin. Full cream. Yes po. Actually, kung gusto nyo po mag full cream milk, pwede naman din. Pwede na. Ang difference niya lang sa barista Arla milk barista is, milk. Nakalagay barista kung gumagawa kayo ng latte art, Oh. mas better si barista milk kasi mas okay siya mag-hold ng foam. Sino po yung may dala ng beers na DCP-141? Wow! May paisa daw. Kuya Guard. Sinusundo kayo Kuya Guard, ma'am. Dito na po tayo, ma'am. May nakaupo po. Yeah. Sige, sir. Let's proceed. Next naman is mag-a-add tayo ng flavor aids into our mixture. So, milk pa lang tayo ha. Next is, lagay tayo ng 1/4 teaspoon ng vanilla flavor aid.